ito. Amen? So, ihanda natin ang ating mga sarili. Focus lang tayo. Hindi masyadong marami ito. 7 lang. Pito na mga salita ng Panginoon na dapat nating tandaan sa ating pakikipaglakad sa Kanya. So, these 7 signs, God is pushing you into something awesome. Merong mga 7 bagay na senyales kung nanalalaman mo na ang Panginoon ay itinutulak ka sa isang bagay na kamangha-mangha. Akala natin kasi, kapag tayo ay nakararanas ng pagsubok sa buhay, ang akala natin ay punishment ng Lord. Hindi yun punishment. Kasi ang punishment mo, kapatid, ay makukuha mo after the judgment o sa judgment period. Amen? So kung meron kang mga nararanasan ngayon, halimbawa, ay bakit mo naranasan ito ay wala ka namang ginagawa na sa alam mo, pero alam ng Panginoon na hindi mabuti, pero naranasan mo. Yun yung tinatawag nating karma. Bakit ka nakakarma? Ibig sabihin yun, meron ka pang pagkakataon na itama yung pagkakamali. Binibigyan ka ng signs ng Lord na pwede mo pang ma-correct ang mali na iyong ginagawa. Paano kung hindi ka na niya o hindi ka na na-correct o naitatama? Well, kaya nga tayo binigyan ng free will ng Lord upang sa ganon ay alam natin ang tama sa mali. So there are 7 signs that God is pushing you into something much better. Okay, ano po itong mga ito? Number 1, correction. When things start falling apart, possibly because you and I are doing something contrary to God's will, He will gently nudge us with a bit of correction. Minsan, nararanasan mo bakit kaya yung mga bagay-bagay ay hindi nagiging mabuti ang dating sa iyo. Halimbawa ngayon, start ng taon. Hindi yata maganda ang pasok ng 2021 sa akin. Bakit ganito naman? Okay? Baka meron kang hindi nagawa na naaayon sa kagustuhan ng Lord sa iyong buhay. Kaya ngayong start ng taon, pinapaalalahanan ka na niya na huwag mo nang ituloy yung hindi mo tamang ginagawa. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na sa New Year, pinaka-the best na mag-start ka. Kaya naranasan mo yan sa pagpasok mismo ng taon. Correction yon. The correction might come in the form of a job loss. Ay, ang sakit. Yung correction na yun, nawala mo yung trabaho mo. Apay nga ta, yung New Year, awat trabaho ko. Amen? Or, nakisayan yung sweldo. Bimabati sweldo, invest ni mato, bimabamot. Apay nga min. Kasi bimabamot, iti oras, di pa nagtrabaho. It is because of the pandemic. Ang daming issue, di ba? Another, or unforeseen circumstances that nearly breaks your bank, na talagang halos walang-wala ka ng pera. Amen? However, God is not going to leave you or forsake you. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, sa Hebrew 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi yun salita lang ng Panginoon. It is a promise. Kaya kung nawala mo ang trabaho mo, kapatid, ngayon, or mawawala ka sa trabaho mo, huwag kang mabahala. Kapit ka kay Lord. Paano? Pray to God na yung pagkawala mo ng trabaho mo na yan, mas magandang work ang ibibigay niya sa iyo. Amen? Mas magandang trabaho ang ibibigay niya sa iyo. Yung meron kang panahon para makinig ng kanyang salita. Yung meron kang panahon nang sa ganon, makapagpuri ka sa kanya. Yung meron kang panahon upang maisip mo ang kabutihan niya sa iyong buhay. Kasi yung trabaho mo ngayon, kahit linggo pinagre-report ka, kahit araw na dapat ay nagpupuri ka sa Diyos, ikaw ay pinare-report ng boss mo. Kaya ka tinanggal doon.
Kasi bibigyan ka ng work na hindi mo kailangang mag-report ng Sunday. Amen? Pero hindi ko naman pinapayo na pag nag-apply ka ng trabaho, huwag kang papasok o huwag kang pumayag na ikaw ay hindi mag-day off ng Sunday. Hindi ikaw yung magdidikta sa boss mo. Ang gawin mo is ipag-pray mo bago ka pa man pumasok na, Lord, sana yung makuha kong trabaho. Yung may time ako para sa iyo. At alam nyo, ang promise ng Lord, hindi kita pababayaan. Amen? So, ang sabi niya, but He does discipline every son or daughter He loves. Pero, sinasabi niya na dinidisiplina pa rin niya ang kanyang mga minamahal na mga anak, babae man o lalaki. Paano? Ang sabi niya rito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Kaya kung may pagsubok ka, kapatid, hindi yan punishment. Pinalo ka ni Lord. Sabi niya, sabi niya yan sa put mo. Bakit? Di ba pag pinalo mo yung anak mo, tatandaan niya yan. Maaalala niya yan na yung ginagawa niya ay mali. Kaya tayo, ang Panginoon sa atin na meron ng tamang edad at tama na ang pag-iisip na nagpupuri sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Minsan, pag mali ang ginagawa natin, pinapalo niya tayo. Paano? Halimbawa, nakakaramdam ka, napakaraming sakit ngayon. Okay? Punishment kung samot ay tuyon, malinak mapapanag kapilyahaan na dayjay. Punishment mo ay nagbungod ka, ngamin, di bawal na kanong blood ta. High blood ka ko na, nakadumot ni mga titikamit, baboy nga taba, at bawal ka no. So, papaluin ka lang, Lord, sabi niya, tumaas yung BP mo. Hindi pa palo yun. Pinaalalahanan ka lang niya na pag kumain ka ay aangat yung BP mo. Ang palo ay kung na-stroke ka na. Pero punishment ba yun? Hindi. Palo pa rin yun. Kasi may pagkakataon ka pa na mag-recover. Tingnan mo yung anak mo, pag pinalo yung mga bata, di ba? Ipaturay, di ba? Maging ganahang ka maktakdon. Haan mo't, di ba? Makataray ka pa yung narod ka, tatlog-lisi ka. Nagduma kami, jabaot mi. Kami mo't ipigpigsan mo talaga, mapakungkot da kami, nagbungag ka unay, nakaurnong ka, at talaga nga napigsa. Kasi ba't lang ni Apo Diyos. Ngamin, ibabautan na, at anak na, nga ay ayatan na. So kayong mga anak, pag pinapalo kayo, isipin nyo, love namin kayo. Amen? Kasi, pag hindi namin kayo pinapalo, at hinahayaan namin na gawin ninyo yung gusto niyo, ipinipilit niyo lahat ang gusto ninyo, hindi yun pagmamahal, pagpapabaya. Pag pinabayaan namin kayo at nasira ang inyong kinabukasan, ang inyong kalusugan dahil sa katigasan ng ulo ninyo, sinong magsasuffer? Ikaw, pati rin ako. Amen? So, huwag kayong magagalit sa amin. Kung magalit kayo sa amin, nagalit na rin kayo sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang magulang ninyo ang ibinigay ng Panginoon na tagapag-alaga ninyo. They are your immediate superior. Amen? Kaya kung meron kang dapat sundin sa lahat, ikaw na anak, sa iyong tahanan walang iba kundi ang iyong magulang. Huwag ka rin magmalaki na ikaw ang masusunod dahil sarili mo yan. Hanggang nasa ilalim ka ng bubog ng tahanan ng iyong mga magulang, sila ang masusunod sa iyo. Pag sinasabing minor ka pa, pwede naman pakinggan yung nais mo, basta sabihin mo. Kung pwede, i-consider ka naman. Kung hindi talaga pwede, hindi. Narinig nyo ba? Kasi baka mamaya, ayaw mo na dito sa bahay na to, nagre-rebelde ka pa. Lalaban-laban ka pa. Okay, hindi tama yon. Lagi niyong alalahanin that your parents are given by God to be your guide. Kaya nga parents yan. Kaya nga nasa 10 Commandments na ang magulang ay dapat igalang. Naalala niyo pa yon? Honor your father and your mother. Para humaba ang inyong
Amen? Praise God. So yun, napaka-importante. Correction ang tawag natin doon. Hindi po punishment. Ano? So, tandaan natin lagi yan. The correction could bring you into different direction. Yung correction ay dadalhin ka sa ibang direction. Sabi ko kanina, di ba minsan pag kinokorek tayo ng Panginoon, kaya kay kinokorek dahil mali na yung una mong nadaanan. And much better one ang prepare niya sa inyo. If we are left to ourselves and without discipline, then we are not a child of God. So pag pinabayaan tayo ng Panginoon at hindi tayo dinisiplina, hindi tayo kinorek, hindi tayo anak ng Diyos. Kaya alam nyo, yung mga kabataan dyan, yung mga may edad na yan, na nandyan na, hanggang ngayon, ang buhay nila ay sira-sira pa. They are live to be corrected na. Bakit? Ayaw nilang tanggapin ang correction ng Lord. Pag tinatanggap natin ang correction ng Panginoon, ano man ang dumating sa ating buhay, it will lead us into a very nice direction. Amen? So, tanggapin natin yon. Pag naramdaman natin na may correction ang Lord sa atin, ibinibigay niya sa atin yung tamang daan, and we will going to feel His affection. Mararamdaman natin yung pag-ibig niya. Ganyan din yung mga magulang natin, yung mga magulang ninyo. Amen? Yung mga magulang natin, kahit anong galit yan, after a while, pag naibuhos na, nasabi na lahat ang sabihin sa iyo, hindi naman buong araw yan na magagalit sa iyo. Anak kami ngay kumamot, pagbalbalin ng tindo, agmalmalong kaming, agungungot kanyayo, ang aming nagalaw mo, ngay kat, pakialaman me. Hindi. Meron yung time na ikaw ay tatama, pero kung mailahat yung ginawa mo, di syempre, kadagputi ka akit wrong, ginamit mo akit i-correct na ka. Why? The earlier, the better na mag-correct. Kasi, nung nagsara-saran to, ta anak mo sa kanto suruan, awanin. Amen? Hanan to kahit pa isurod. Kas na kanyayo. No, apay idikit mayatmit, nga ramidag, apay tatakot madimot ton. Okay? Diba? Yun, namihasa na sila. Parang yung pagsa-cellphone. Pagbigyan mo yan. Bigyan mo ng sariling cellphone. Subukan mong kolektahin yan. O ika-curse ka niya doon sa status niya. Nakatadong patama na kanyang ijay. Nga, ni mamakot kastoy, ni papakot kastoy. Kunana. Ang masaklap, ibuyan yan na kapag di buong mundo. Ha? Ito pa. When we are corrected, huwag mong i-announce sa buong mundo na kinokorek ka ng magulang mo. That is usapan sa loob ng pamilya. Alam niyo kung bakit? Dahil kung yan ay inilabas mo sa corners ng tahanan mo, ang stage ngayon ay yung bahay ninyo. Ang artista, ikaw. Ang pinagpipiyastahan, pamilya mo. Okay? I-judge ka ng napakaraming tao kung ano-ano ang sabihin sa iyo. At merong isa o napakarami doon ay kampon ni Satanas. Bakit? Ano i-advise sa kanya? Labanang ay tainang mo, labanang ay tatatang mo. Ang mabalinti ka sa galon-galon. Tuturuan ka ng mga rights, human rights. Alam nyo, hindi, kahit naka-record to, para sa akin sa loob ng tahanan ko, ang batas ay kaming mga magulang. Wala akong pakialam sa batas ng mundo. Batas ng magulang na naaayon sa salita ng Diyos. Yun ang masusunod sa tahanang ito. At bilang mga magulang, brothers and sisters na nandito, gawin nyo rin yan sa inyong mga tahanan. And we will lead to the best way, to the best correction that God is heading for us. Amen? So number 2, direction. Dahil kanina, kinorek ka ng Lord, ngayon, bibigyan ka na ng bagong direksyon. Hindi tayo kinokorek ng Panginoon, tapos ikaw ay iiwanan niya sa ere. Pag ikaw kinorek ng Panginoon, bibigyan ka ng bagong direksyon or path. Okay? When God rebukes or correct us, to direct us,
He doesn't leave us directionless. Hindi tayo iiwan ng walang papuntahan o patutunguhan. If we are walking with God, we are more likely to see the path that He has for us. Amen? And besides, He lights the path by His Word because the Bible acts like a light in the darkness. And this can keep us from stumbling down. Bakit? Ito yung nasa kanyang salita sa Salmo. Ang sabi niya sa Psalm 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. That is the word of God. Amen? So when you are corrected, and God is directed you into a new pathway, always cling unto the words of God. Kapit ka sa salita ng Panginoon. Kapit ka sa kanyang promises. Ang sabi niya, hindi niya ako pababayaan. Diba yun yung sabi niya sa unang verse kanina? Na pag tayo ay nagpatuloy sa Lord, kahit ano pang mangyari sa atin, He will never forsake us. If you have hid God's word in your heart, or memorize Scripture, it's like you've got a flashlight for every curve in the road and every hazard in the way. Tingnan ninyo ang nagagawa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Pag naka-memorize ka ng salita ng Panginoon, when you are in the darkest way of your life, it can be your flashlight. It can serve as your light. Amen? Siyempre, jobless ka. Awan iti pagsapu, awan iti maisaang mo. Awan iti pagalam, iti ipakan mo ti pamilyam. Okay? Tapos, apain na kataasawam. Siyempre, yung puso mo, yung kumbaga nagkakaroon ka na ng ibang kaisipan. Or ang panlaban mo na lang dyan is magalit ka. But if you have God's word in your heart, isa lang ang ibibigay sa iyo ng Lord. Bibigyan ka niya ng wisdom kung paano mo maigagawan ng paraan yung kawalan na yan. And He will provide. Yun ang trabaho ng Lord sa ating mga buhay na marami sa atin hindi nararanasan ito because they are not claiming that God is a God of providence. Amen? Ang Diyos natin, kahit anuman na hilingin mo sa Kanya, ay ipinagkakaloob niya kung ito'y nakikita niya na kailangan mo na talaga. Ang banal mong, sabi niya rito sa Psalm 119 verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala sa iyo kailanman. So pag nagdidilim na ang kaisipan mo, nagdidilim na ang iyong paningin na sinasabi natin, always remember yung mga kautusan ng Lord sa atin. And it will lighten up your mind. And it will lighten up the load you are carrying. Amen? So without the guidance of God's Word, we are depending on ourselves. Awanti maarami tayo kakabsat. It's like taking a long journey without a map. Nutikon ko na tayo kat kaya tayo nga madanon, ti kayat tayo nga aramidon, ti biyag tayo. Nga oray awan ni Apo Diyos, that is wrong. Kasla ka lang agdaldalyasat, kasla ka lang para kang nagpupunta sa isang journey o isang lugar na wala kang mapa, wala kang GPS bilang guide mo. Or wala kang smartphone na ilolocate ka kung saan mo gustong pumunta. However, if you abide in Christ and His Word, you can ask for anything within God's will. According to John 15, verse 4 to 5 and 7. Including the directions in your path of life. Amen? Ano ba ang sabi niya kasi sa John? Anong sabi niya sa aklat ng 1 chapter 15 verse 4? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Last Sunday, diniscuss natin na bahagi na ito that if you abide in me
will abide in you. Sabi ng Panginoon, ang mananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sinabi ng Lord yan. Diba ang example natin yung puno ng ubas? Na isang puno ng ubas, yung kanyang sanga, hindi yan mamumunga kung naihiwalay na sa puno. Uray ba't nga mula ay ta? Uray pa'y tarong ko na garod. Uray pa'y kamatis. Tukulong di sanga na nga nakakita at tisabong. Alaom tati among kat agbunga nga agtuloy. Haan nga mabalin. Ngamin, insinam isunad ijay puon na. Kanya tayo, tipuon tayo, kit ni Apo Diyos. Amen? Ang puno natin ay ang Panginoong Hesukristo dahil siya na yung tumubos ng ating mga kasalanan. Siya na yung sandigan natin. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen? So, ang liwanag ng promise ng Lord sa atin, hingiin ninyo ito at iyon ay ibibigay sa inyo. So, when God corrects you, He also directs you and directs you into something better. We know that God works at all things together for good. Sabi nga, the best, sabi niya rito, good or bad. According to Romans 8:28, anong sabi niya? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? Sa lahat tayo, pag ikaw ay tinawag na ng Panginoon at ikaw ay nasa Kanya, walang ginawa ang Diyos na hindi mabuti sa Kanya. Kaya i-correct natin itong mga kapatid. Marami ang nagsasabi, buti na lang yung sakit na ibinigay sa akin ng Lord ay magaan. Yung binigay sa akin ng Lord na sakit ay hindi grabe. Hindi nagbibigay si Lord ng sakit sa atin. Kahit kailan. Tandaan po natin yan. Sinong nagbigay ng sakit natin? Si Satanas. Ipabasol kayo ang amin kong Satanas. Apay. Among nga dakes. Nga kanunday jay, dakes itibagim. Ngam kaputan nagsubod ka, nagbasol ka, ta brinate mo jay agpaiso. Nga dapat nga surutong. That is sin. Sino ang pinagmulan ng katigasan ng ulo? Ang kaaway. The devil. Sinungaling siya. Ang sabi niya, yung kinain mo, puro preservative. Ang promise sa iyo, yung patalastas, puro masarap yan. Yummy, juicy, tender and juicy. Pero nung kinain mo, anong nangyari sa kidney mo? Patuloy mong kinain yan. Naging tender and juicy ba? Saan? Bimba to. Nagado, tibato na di kidney. Apay. Isumot ti kinay kayat mo akinlan. Si kamat kainang, kinay kayat huwag ngayon luto para kadagitaan ng mall. Alis ko kami luton. Apay. Gamin ti iso ti makikita na jay, patalastas. Amen? So, lahat ng mga bagay na yan ay mayroong epekto. Ano? So, ang plano, kaya i-check natin yun. Hindi ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng sakit. Na-accumulate mo yung mga sakit na yan dahil matigas ang ulo mo. Dahil mas pinili mong magkasala, ang kasalanan ay the father of all lies and sin is Satan. Yun yung gusto mo. Pero kung ayaw mo, sumunod ka lang sa Panginoon. What is right nga kunada. And that is truth. Amen? Next. So, dumako naman tayo sa pangatlo, inspection. Namot nga po Diyos na dapat inspection na. Una, direction, correction, direction, inspection. Okay? The Bible teaches us to examine ourselves to see if we are really in the faith. According to 2 Corinthians 13 verse 5. A little examination never hurt anybody. Ang maliit daw na pagsusuri natin sa ating sarili ay
hindi nakakasakit sa sinuman. Sabi niya, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Marami sa atin hindi na sinusuri yung kanilang sarili. Sabi niya, Kristiyano ka, mapapanak at church ti kastoy. Mapanak pe karkararag ti kastoy. Sa nga pulo nga kastoy, ti kararag ko kan bayinti pa nga kastoy, unurot pa, bukol na. Yung mga ganon. Okay. So, I'm not marking on that. Pero, sinusuri ba kaya nila kung tama yung kanilang dinadaanang pananampalataya? Ang Panginoon, inutos niya sa atin na suriin natin ang ating mga pananampalataya. Kapatid, sa oras na ito, hindi ako tumutukoy ng kahit anong pananampalataya o relihiyon. Ngunit, dahil hindi yan ang makakapag-save sa atin, it is our relationship to God. Tandaan po natin yan, na ang tanging relasyon natin sa Panginoon ang siyang magliligtas sa atin. Amen? Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang na sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y bigo sa pagsubok. Ang mga taong bigo sa pagsubok, ang ibig sabihin niyan, hindi nila nakayanan ang mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Why? Because there's a weakness na siya naman na pinapalakas ng kaaway upang matalo ka dahil alam niya na ikaw ay mananampalataya. Tandaan niyo kapatid, pag ikaw ay isang mananampalataya, mas maraming pagsubok ang dumarating sa iyo. Bakit? Ang Diyos, patuloy kanyang sinusuri. Patuloy kanya na ini-inspect. Bakit? Para manatili ka. Kayo, nagtatrabaho kayo mga kapatid, na nararanasan nyo magtrabaho sa mga trabaho ninyo. Hindi ba pag sinabing, pupunta si boss, mag-i-inspect ngayon? Siyempre, nagsapa ka nga sumre. Di ba? On time ka, kaubalin nga maladaw. Amen? Tama yun, di ba? Parang sa amin, mag-o-observe si principal. Kung nada kanya, pero may ngayon sa ganak mo't ahan mo't mabalin. Observe sa niya klase ngayon, may babain na mo't nag-isuro. I-prepare mo mo't yung pinaka-the best mo't pa nag-isuro mo. Katungtungot ko, nagabing underside ka to Yes, ma'am. Plus grade mo, ma'am. Ganon. Tayo din, ganon, di ba? Talagang magpapakitang gilas ka. That is kasi ng Lord no all the time is on the go ka. All the time, ikaw ay ready. Bakit? Inspection lang yung sinasabi. What if rapture ang dumating? Ang rapture hindi natin alam kung ano ang oras. Inihahanda ka ng Lord sa inspection na yan para sa anumang oras na dumating ang kanyang anak upang kunin ang kanyang mga pinili at pumili sa kanya at manatili sa kanya. Yun yung church, handang-handa. Amen? Because only those people who are ready can hear the trumpet of God. Only those people na namumuhay kay Kristo ang siyang makakarinig ng trumpeta ng Panginoon sa kanyang pagdating sa alapaap. Apay ko nang may nakot nag-attend di balayo idi na minsan na ninduwa. Ngamin umay ka lang nag-attend kapsat. Han mo nga inyawat iti pusong nagserbi kini Apo. Iti pa nag-attend yung kanyami, iti church, iti ba, nga church kanyami, maki-fellowship kanyami, wala kaming ibang requirements. Kundi tulungan lang kayo na mapalalim yung pananampalataya niyo sa Lord. Yun na lang yung gagawin niyo kapatid. And then i-share niyo rin yung narinig niyo rito. Kung hindi nyo kayang mag-share, dalhin mo rito. At kasama natin siya. Para marinig niya rin itong mga pinagsasabi natin tungkol sa Panginoon. Amen? So sabi niya, inspection. The interesting thing is, when you examine the Word of God examines you, and if you're like me, you are found wanting. Ang maganda rito, habang ina-examine ka ng Lord, ina-examine mo yung sarili mo,
ine-examine ka rin ng salita ng Panginoon. Alam niyo ito, gusto kong palaging banggitin ito sa inyo. Bakit palaging Word of God? Dahil yan yung armor na ibinigay sa atin ng Panginoon na panlaban natin sa anuman na pagsubok sa atin. Yung salita ng Panginoon. Kasi the Word of God is a double-bladed sword. Ang pagkabila ang talim ng salita ng Panginoon. Na pag yan ay tumama sa iyo, tatagos yan hanggang sa bone marrow. Kaya minsan, ang sabi mo, nagmayat pa'y magtiriknak na mapan maki-church ijay. Ngam apo, nagpermimat ti pa ng iba, gani ma'am, ti kastoy. Permimat ka tinamaan na, it's not me. It's the Word of God. Nandiyan sa salita sa Bible yan, double sword. I-type mo lang sa Google, double-edged sword. Makikita mo kung saan parte ng Biblia yan. Kaya yung mga narinig mo, hindi galing sa akin, binanggit ko lang yung application niya. Ang totoo yan, tumagos sa iyo kasi mayroong mensahe sa iyo si Lord. Gusto ko niyang i-correct, gusto kanyang i-direct, at gusto kanyang inspect. Kumusta na kayo itong anak ko na ito? Lumalim ba niya ang kanyang pananampalataya sa Lord? O agwali-wali pa lang? Alam mo yung gwali-wali? Nupusti ko ma, haan nga napintas di pa na kay pundasyon mo. Amen? If you want a good and solid foundation in the Word of God, in the kingdom of God, at gusto mong makarating sa kanyang mansion, uray alat mangmangnud mo nga against kanya nga magibagbaga, iti sarita ni Apo Diyos, haan nga siya tikitaam ni Apo Diyos. Amen? Haan nga siya tikitain nyo. Haan nga da kami. Haan nga di anak mi. Di ba't anak na dayan, nagtakal ulo na, haan nga iso nakit kitain nyo. Tabagbagiyo. Examine yourself. And the Word of God will examine you. Amen? Awan kinitaan, itipada nga tao. Kitain nyo, tibagbagiyo, nga agserserbi ni Apo Diyos, no, pay-payso na pa nagserbi, uno agin, si serbi ka lang. Uno agin kukuna ka lang. Or, meron kaming term dyan, sakang ko namin. Apa niya sakang? Kristiyano mali na Kristiyano. Kristiyano mali na Kristiyano. O yung ganon. Ibig sabihin, dalawang ilalakaran mo. Lukewarm yung pananampalataya mo. Diba? Sabi ko na naman nung nakaraang linggo, hindi kailangan sobrang init. Hindi rin kailangan, at lalong hindi kailangan, na sobrang lamig. Tamang lakad lang sa Panginoon. Dahil pag tamang lakad lang ang paglakad natin na kasama ang Panginoon, wala tayong hindi magagawa. Amen? That hunger and thirst for God's Word is not from human source because none of us seek God on our own. Alam niyo bang yung pagdalo mo ngayon ay hindi dahil inimbita kita? Yung pagdalo mo ngayon ay hindi dahil inimbita ka ng kamag-anak mo. Alam mo bang ang nagsugos sa iyo ay ang Ama? Alam mo ba na siya ang pumunta sa iyo at sabihin na sumama ka sa kanila? Wrong. Ni Manang Kastoy, banak tatay, binaganak, ikawi ka ng simba. So ngayon, inaraman isunan ni Apo Diyos at isunan kagdungdungan ti sarita ni Apo Diyos, agbasa isunan iti Word of God. Iso inaraman isunan, instrumento isuna. Amen? Sabi niya, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Mamati kayo kung saan? Nooman sakit mo, han mo maibagati Apo. No, ado iti masapul mo, samo lang mako na Apo. Tulungan na. Kaasyan na. Paimbagan na ka ni Apo kat awan pagpaagas ko, kunam no adati sakit mo. Han mo sagsapulin ni Apo Diyos no napintas ti kasasaad mo. I'm not judging you. Hindi naman totoo yan, ma'am. Suriin mo yung sarili mo. Totoo to. Experience ko din kaya noon na hindi ko rin siya hinahanap na sinasabi ko,
Kayang-kaya ko yan, kahit may trabaho naman ako, di agpuyat na, agingkan, agpatpat na, agrabrabe oray mapay manulang nga oras turog ko. But, hindi sapat yun. Kaya sinabayan ko yung mga yan na pagpupuyat, pagtatrabaho, at ang salita ng Panginoon and ang ibinigay niya sa akin is mas maalwan na kalagayan. Yung I am able to share the Word of God, I am able to share kung ano yung pinagpapaguran ko, yun ang ipinakita ng Panginoon. And it's work. Mamati kayo kasi ang muyo makikita yo. No kasano nga experience me nga talaga ag-sacrifice kami so that we can share the Word of God. Amen? Maraming pamilya, wala silang pakialam sa mga ganon. Ang lagi nga namin from the beginning of this ministry, lagi namin sinasabi, ako anak ko, kulang kinyada, bakit sana kami magpapagod? Na pupuntahan kayo sa mga bahay-bahay ninyo, susunduin kayo, ihahatid kayo, nung mga una ito, ihahatid kayo kung para sa sarili lang namin. Nuda kami lang, mabalit kami, kayang-kayang miti maisalakan. But because of the guts of our heart, yung tawag ng tungkulin na ibinigay sa amin ng Panginoon. Kaya minsan, sabi namin, nawawalan kami ng pag-asa kasi awan sakot pati umay, agdengag kanyami. Awan lang may dengag kanyami, ag FB live nak imposible, awang mga buya, adan tulat ta. Kung nakot oray, basit na buya da. Okay? Sa lahat, gagawin lang, ginagawa namin ito for the glory of God. At para may bahagi namin ito, alam nyo kasi kapatid, pag hindi natin, hantay nga sigudan dagitoy, hantay agpa-i-direct. Kinapo Diyos. Hantay pa-correct at pa-direct kinapo Diyos. Hantay pa-inspect. Anong mangyayari sa atin? Walang mangyayari. Ang liwanag ng Word of God, wala kayong magagawa ng hiwalay kayo sa akin. Yan ang sabi niya. So, walang naghahanap sa Diyos. Ang daming taong walang naghahanap sa Panginoon. At ang goal natin mga kapatid, hanapin sila. At ang sabi niya sa salita ng Panginoon sa John 6:44, walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Tayo ang tutulong sa kanila at aakay sa kanila upang masumpungan nila ang kanilang daan patungo sa Diyos. Amen? Kaya ba natin mag-akay? Yung classmate natin, yung friend natin, yung family natin. Alam nyo, napaka-family-centered ang ministry na ito mga kapatid. Nag-start kami sa family namin. Nag-start kami doon sa friends ng anak namin. Yung friend niya, naka-invite ng family. So, let's grow this family of God. Huwag tayong sumuko. Kasi, di na kami kadikayat, nakadwa ijay langit forever. Siya kaya't orehanda kayo kaan-ano. Dayjay iti gol mi. Ajay iti ikarkararag niya kan kanayang kiniapo Diyos. Nga apo orehan mi kadika isuda kaan-ano. Iti mambabanga awan ti kabkabagyan mi. Dagiti estudyante inturing ko lang nga anak ida. Spiritually as a teacher. Kat pagyamanak adala ti sumugman-mano nga imay sumurot. Idi aduda ngam adala iti sabali nga church. But I'm glad na naglilingkod pa rin sila sa Panginoon hanggang ngayon. Amen? So let's continue na pa-inspect tayo sa Lord. Huwag tayong nagdadamdam kung si Lord tinatama tayo. Dahil yan ang kapalit is protection. That is number 4. Okay? If God sees that you are about to hurt yourself, then He might move things around in your life to get you out of that situation. Whether it's your job or in a relationship. Ito yung protection na sinasabi natin. Nawala mo yung job mo. Lumiit yung kita mo. Okay. Bakit kaya ganon?
Alam mo ba kung bakit ganon ang nangyari sa'yo? Because God is preparing for you for a work na merong mas mataas na sahod. Nagkaroon ka ng problema ganon kasi gusto ka palang ialis na ni Lord doon. Dahil merong mga nagbabadyang mga kasama mo ang aahas sa iyo. Or it's either your boss ay aabusuhin ka. Imagine mo yon on how God is caring about you and how God is protecting us. O bakit? Halimbawa itong mga kabataan. Apay nga tayo yung friend ko, mag-isuna, di na mag-i-chat-chatan, di na mag-i-textan. Okay? Anak, mga anak, huwag kayong manghinayang. Kung yung mga friends ninyo ay hindi na kayo masyadong pinapansin simula nung nagpupunta kayo dito at sumasama kayo sa amin sa fellowship. Bakit? Itinatama ng Lord ang buhay ninyo. Binibigyan kayo ng bago ninyong friends at kapamilya. Yung friends at kapamilya na iisa ang goal ninyo. Yung masaya kayong kakanta, tutugtog sa Panginoon, hindi yung mga worldly songs. Amen? So next, God may be pushing you or prompting you by His Spirit to change things. Okay? So sabi mo, bakit kaya ganito ang nangyayari na sa akin? Mahal pa ba kaya ko ng Lord? Dan sabi ba, surukin Apo Diyos. I'm telling you again. Si Lord, hindi siya God, hindi siya punisher. Hindi taga-panis ang trabaho niya. Ano po? Ang trabaho ni Lord is to give His grace. Yung walang hanggan na grace niya, yung favor niya. Ang lagi niyang ibinibigay sa iyo is favor. Amen? So, God may be pushing you out or into situation for your own benefit. Tandaan natin yun. Minsan, pag tayo ay itinatama ng Lord, ibig sabihin, He prepared the best thing for us. That's certainly something better and certainly something to think about. Yung hindi mo inisip, yung hindi mo in-expect, yung ibibigay niya sa iyo. Okay? Ako, marami akong testimony dito sa part na ito. Na yung time na kaya pala ginawa yun ng Lord sa akin for me to think about it na ganito pala. On the other way, sa bandang huli, naiisip ko na kaya pala ginawa sa akin ng Panginoon ito, ginawa ng Panginoon ito because yung sadness ko nagiging turn into a testimony. Yung test na yon na ginawa niya sa akin will turn into a testimony. Diba? Yung mess na yon na ginawa niya sa akin, it will turn into a message. So ngayon, I can testify and message it to you na, sige lang kapatid, just cling unto the Word of God. Huwag kang bibitiw. Sa mga panahon na sa tingin mo, gusto mo nang bumitiw, pray ka lang kay Lord. And He will answer you. Diba? Ano man na hilingin mo sa akin, ay ibibigay iyon sa inyo. Yun ang sabi niya sa atin. Amen? So, number 5, reflection. Mag-reflect tayo mga kapatid sa ating mga sarili. Sabi niya rito, minsan, ang hirap mag-reflect, di ba? Ang hirap aminin na kamali ka. I-insist mo pa yung mali, correct na ijay. Apay kasi tinarapin na kanyang dayjay. Minsan kasi pag kinokorek tayo ng Lord, gumagamit din siya ng ibang tao. An instrument to correct us. Pero tayo, ini-insist natin. But reflect, sabi ng Lord sa atin. What might help is the fact that we will see them again. Okay? Sino itong mga ito? Yung mga tao na ginamit ng Panginoon para mabago tayo. Ito makita ang isuda sa mundo, isuda balbalson. Ang gawin mo is, brother, salamat, sister, salamat. Dahil sa iyo, nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Reflection.
Ano? So, minsan, sa mga namatayan, ito, ang hirap sabihin sa kanila na okay lang yan, lahat ng tao na mamamatay. Mahirap. Ang daling sabihin yan, di ba? Pero if you are in their position, anawag nga tatimarik ng lukas na ibagana kanyang, di ba? Makagura ka. Natayan na ko doon kasi pala ibagbagana. Okay? So, anong dapat nating gawin? Ang dapat nating gawin is mag-reflect tayo sa sarili natin ng dapat nating sabihin sa kanila. Amen? Hindi yung, madali lang yan pare. Ang sabihin mo sa kanila is, nagpapahinga na siya, wala na siyang no more pain, they are now resting in peace. Kunaman, ngimsakbay mo nga ipagalayay kabsat, panunutin. No, dati naramit mo, nga hakbang, may ginawa kang hakbang, para yung kapatid na yon na humiwalay sa iyo ay tunay nga na magkakaroon ng rest in peace. Dahil maraming namamatay ang hindi nalalaman ng mga kapamilya nila at hindi natin nalalaman mismo kung tunay nga ba silang resting in peace. Ang tunay na nagre-rest in peace ay ang mga taong namatay na may Kristo sa kanilang buhay. Kung ang taong namatay na hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo at hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, walang kaligtasan yan. I'm not a judgmental, but that is coming from the book of God. Kung punong-puno ng kasalanan ang buhay mo, isa lang ang ibig sabihin niyan, na namatay at namatay ka. Ikaw ay namatay dahil sa kanser. Kanser sa kaluluwa. Punong-puno ng kasalanan. So let's help our fellow men. Let's help our family members na i-fight ang cancer sa ating pamilya. Amen? Aminado ba kayo doon? Na't magtulungan tayo na i-fight ang cancer sa kaluluwa ng ating mga pamilya. To fight that sin, to continue na mag-reign sa family ninyo. Sa family natin. Amen? So next is perfection. When we undergo the correction of God, by direction, inspection, protection, reflection, and then perfection. Alam nyo ba na ang Panginoon ginagawa ito sa atin para maperfecto tayo? Ma'am, pero wala naman, nobody is perfect. Oo, walang perfect. Totoo po yan. Pero sa harapan ng Panginoon, pag sumunod po tayo sa Kanya at sa Kanyang kagustuhan, sa tamang paglakad natin sa Panginoon, masusunod natin yung kagustuhan niya, and that is perfect. Amen? Ang gusto ng Panginoon kasi sa atin, tayo ay Kanyang mga ginto. Paano ba kung sinabi natin ginto? Ang ginto ay ganito ang proseso. Ang ginto, naturally noong ito ay tinatawag natin na gold ore, meron itong kasama, yung hilaw na ginto, may kasama yan na mercury. Niluluto yan, dinadalisay yan, inihihiwalay yung mercury, yun yung lason. Sa ating mga tao, yun yung kasalanan. Amen? Yung lason na yan, inihihiwalay sa gold, dinadalisay yan hanggang magiging 24 karat. Or mas mataas pa ang karat kung meron. Tayo, dinadalisay tayo ng pinadadaan tayo sa apoy upang maging dalisay tayo katulad ng ginto at karapat-dapat na lumakad doon sa gintong highway sa langit. Amen? Wala kang ginto rito. Pero kung nagpatuloy ka sa Panginoon, nagpatuloy ka naman ng palataya sa Kanya, isa lang ang masasabi ko. Sa langit maraming ginto. Highway, ginto na. Daanan mo pa lang, ginto na. Gate, ginto na. Lahat na makikita mo doon, ginto. Ang kakangina nga bato, ruby, jade, whatever, name it. Lahat ng klase ng bato na mamahalin sa mundong ito,
andun lang siya, pakalat-kalat na lang. Amen? So, huwag kayong mag-ipon ng inyong mga kayamanan dito sa lupa. Mag-ipon kayo ng kayamanan na sa langit ninyo mapapakinabangan. Ang buhay natin sa lupa, mga kapatid, we have only 60, 70, 80 years. And our life in the next life is eternal. Pag ang pinili mo ay sa impyerno, eternal ka rin doon. Pero pag ang pinili mo ay sa langit, eternal. Ibig sabihin, walang hanggan. Kung namatay ka, na mayroon kang Kristo sa buhay mo, huwag kang mag-alala. In the coming of Jesus Christ, ikaw ang unang gigisingin niya to meet Him in the air. Amen? That is what we call resurrection. Kaya kapatid, pag ikaw ay dumaraan ngayon sa mga pagsubok ng Panginoon, pagsubok na dinadaanan mo upang ikaw ay madalisay, katulad ng isang ginto, huwag sumama ang loob mo, but still, keep on holding, clinging in the words of God. Amen? So sometimes, ginagamit ng Panginoon ang trials upang lalo kang palakasin. Amen? So, imbes na pag ikaw ay sinubok ng Lord, mag-give up ka, lalo ka pang lalakas. Ako, nung alam ko na ang buhay ko ay isang kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon, imbes na ako ay lumayo sa Kanya, alam niyo ang ginawa ko? Indildil ko, tibagig kini Apo Diyos. Amo yung ay idildil mo talaga? Ajay talaga nga as in nga idudgad mo, nga mabalbalin nga ikot, arako pumpay, ag-merge ka pa'y Kanya na. Kasi, yun ang ginawa ko sa aking buhay. Alam ko, hindi ako karapat-dapat, but I know, ang Panginoon, His grace is abundant. Amen? So next, sabi niya rito, last, affection. Ano yung affection? God's desire is for us to know Christ better. Ang nais ng Panginoon sa atin ay lalo nating makilala si Jesus na Kanyang anak sa ating mga buhay. At dapat yun din yung desire ko, kapatid. That you desire to know Jesus well. Kilala ko na siya. Siya yung naipako sa krus. Hindi lang yun. Dapat makilala mo kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo, sa buhay ng kapwa mo, lalong-lalo na sa pamilya mo. Practice patience and contentment. Ano po yun? Minsan, kung ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala, ay wala tayong, napakaganid natin. Ano? Wala tayong contentment. Gusto natin more. Okay? Hanggang sa umabot tayo na maski sa Panginoon wala tayong itinira. Tandaan natin ito. If you want to have a good life in God, if you want to have a good life on this earth, practice this rule. 70, 20, 10. Or, balikan natin. 10, 20, 70. Kumikita ka ng 1,000 daily. Mas madali kasing mag-compute. Yung 100, hiwalay mo. Sa Lord yan. Yung 200, savings mo. Yung 700, gastusin mo na yan. Lahat ng gastusin mo sa bahay, lahat-lahat. There is a proper way to manage your life here. Para magkaroon ka ng magaan na buhay at magkaroon ka ng contentment. Kasi kung hindi mo ginagawa, kinukuha mo yung 10%, kinukuha mo pa yung pati 20%, last in-expense mo lahat. Pag naghirap ka, sisisihin mo pa ang Panginoon kung bakit ka naghihirap. Or, yung mas masahol, sisihin mo pa pati si Duterte. Diba? Nawati pa basol mo. Basol pa ni Kapitan. Ang amin nga may malagit mo ka nag-isaf, kasjay. Malagit mo pa gitupad, handa kayo sali. Kung conforme ka, malaglagit mo. Ha? So kapatid, ito lang masasabi ko sa inyo. Practice that rule in your life and you will have a better life. Yung 10% ng oras mo, bigay mo rin kay Lord. Amen?
Yung 10% ng isang araw mo, 2 hours and 40 minutes. Sabihin na natin hindi mo maibigay. Kasi imposible yon. Agkararag ka 82 hours and 40 minutes, so nagbasa ka ng Bible, mabandog ka. But, huwag mong kalimutan na sa isang araw, nagbibigay ka ng oras mo kay Lord. Kasi dito, pagpunta ninyo rin ng Sunday dito, wala naman tayong 2 oras and 40 minutes, di ba? Kahit computing nyo pa mamaya, hanggang magtapos tayo, wala. Saglit lang. Pero sa pag-upo mo ng 1 hour, inaantok ka na. Hindi lalo na nadaka di pala yun, inid ka, nakatulog ka pa yun. Di ba? Okay. So, affection. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, the more, sabi niya rito, gusto niyang makilala natin ang kanyang anak. Why? The more you know of Christ and His sufferings, the more you'll know about Him. And the more you get to know Him, the more you'll love Him. So God wants something better for us, and that is personal, intimate relationship with Jesus Christ, which also gives you that same relationship with the Father. For whoever loves the Son, loves the Father. Kung sino man sa atin ang nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo, pinapakita mo na rin ang pag-ibig mo sa ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Baka mamaya, malito kayo mga kapatid, ang Panginoon, ang Ama natin, ang siyang may anak sa ating Panginoong Hesukristo. There is still a one God. Amen? Isa pa rin silang Diyos. Pero binabanggit natin sila na Ama sa pamamagitan ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen? So, that is our lesson for today, mga kapatid. Yun yung naibahagi natin. God is correcting us, correction. He wants to direct us, direction. He wants to inspect us, and that is inspection. He wants to protect us. Okay? And that is protection. And He want us to reflect, and then He wants us to be perfect in His sight, and because of His affection. Amen? So our conclusion today, you listen to our conclusion. God can use correction, direction, inspection for our protection, and for our reflection. As He is working toward our perfection, that push something sometimes hurts, but God's corrections are done from affection. Hindi tayo iko-correct ng Panginoon kung hindi niya tayo mahal. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Hindi tayo itatama ng Lord kung hindi niya tayo mahal. The trials of life work together and move us forward in sanctification and becoming Christ-like. Can we learn to praise Him in the storm? Kaya ba natin na pag-aralan na i-glorify ang Panginoon sa gitna ng unos ng ating mga buhay? Kaya mo ba na habang ikaw ay may sakit, kaya mo bang kumanta sa Kanya? Ay buti-buti mo, agur-gurigur ka, agoy-uyot ka, kaya? But if you can practice that, God is the greatest healer, our greatest physician. And He can do things that we are not expected for. Kayang-kaya niyang gawin ang mga bagay na alam natin na hindi kayang gawin ng tao. Kaya ba natin i-praise ang Lord in an uncertain future and when we are being pushed outside our comfort zone? Kaya ba natin na i-praise ang Panginoon sa mga panahon na tayo inaapi ng ating mga kapwa? Gawin natin. And He will give us victory. Amen? So, kung kaya mong gawin yan, kapatid, congratulations. Why? Because you are on the 7 ways na daan kung saan ang Panginoon
Panginoon may hinandang kamanghamanghang bagay sa iyong buhay. So, yun lamang mga kapatid ang aking naibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Nais ko na kayo ay tumayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makinig kayong mabuti. Sa mga hindi pa nag-pledge or hindi pa tumanggap ng makatotohanan sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Can we take this opportunity to give ourselves to God para lahat ng mga plano niya sa atin ay magawa natin, matanggap natin dahil karapat-dapat ka na, dahil isa ka na sa kanyang mga anak. So this moment, mga kapatid, when your age, kahit bata ka pa, pwede mong tanggapin dahil naiintindihan mo naman na ang salita ng Lord. Pwede mong ilagay yung kamay mo lang, dito lang sa tapat ng iyong puso, bilang parang isang panata o panunumpa mo sa Panginoon. As we are going to pray, sumunod kayo sa akin, kung hindi ito nakakawala ng puri, kundi ito ay isang gesture ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Place natin yung ating mga kamay sa ating dibdib, and then damhin natin ang presensya ng Lord sa ating mga buhay. Sumunod kayo sa isang panalangin kung saan ito ay tinatawag na pagtanggap natin sa Panginoon. Manalangin tayo. Sumunod kayo, Panginoong Jesus. Ngayong oras na ito, nagpapasalamat ako na ikaw ay aking nakilala ng plano mo sa aming mga buhay ay napakaganda. Salamat, O Diyos, dahil mula sa araw na ito, pinapapasok na kita sa aking puso. Pagharian mo, Jesus, ang aking buhay. Ikaw lamang ang siyang tumira dito, maging sentro ng aking buhay mula sa araw na ito. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala mula sa aking pagkabata hanggang sa oras na ito. Pakisulat na nga po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa ganon maging karapat-dapat ako sa iyong kaharian. Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, samahan mo ako sa aking paglakad. Maging katulad nawa kita sa aking pamumuhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, nakita mo po ang puso ng aking mga kapatid na ito. Alam ko, Panginoon, sa oras na ito, pinapasok ka na nila sa kanilang mga buhay. Ikaw na, Panginoon, ang siyang bahala sa kanila. Ikaw na, Panginoon, ang bahalang magpalago sa mga butil ng iyong mga salita na naitanim sa kanilang mga puso. Gamitin mo mga kapatid na ito, Ama, upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa kanilang mga pamilya. Pagpapala ng kaligtasan na nagmumula lamang sa iyo. Lord, sa oras na ito, muli namin itinataas ang aming gawain sa dakong ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa aming pagpapatuloy. Ikaw ang patuloy na maggabay, manguna sa amin. Ikaw, Panginoon, ang gumamit sa aming pamilya ng bawat isa na naririto upang maipakalat ang iyong mga salita, ang iyong mga ninanais sa buhay ng iyong mga pinili. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-iingat sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Ama, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang namin iaalay ang aming mga buhay. Patuloy, Ama, kay tinataas din namin
ang aming mga kapwa-tao, mga dumaraan sa anumang pagsubok, Lord. Dumaraan sa anumang sakit. Pagalingin mo po sila, Ama, sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong anak. Lahat na sila, Panginoon, ay iyon ang pinagaling. Lord, ang tanging dalangin namin, balutin mo kami ng iyong banal na dugo, ng banal na dugo ni Jesucristo, Panginoon, upang sa gayon hindi kami makapitan ng anumang sakit na dulot ng pandemya, na dulot, Panginoon, ng kaaway, dahil alam namin na ikaw ang aming armor, ikaw ang aming shield, Panginoon. Ang aking mga kasama sa trabaho, Lord, dalangin namin na ikaw ang mag-bless sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang mga sakit. Ang aming mga kapitbahay, Panginoon, we are praying for them, Panginoon, for their protection. Maraming salamat, O Diyos, maging sa kanilang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. We pray, Father God, that use every one of us to be your messenger. Maraming salamat, O Lord, sa iyo namin binabalik lahat ng papuri sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So, pwede na muna tayong maupo and then mag-prepare po tayo para sa ating snack fellowship. Meron tayong pagsalusaluhan na nandyan.